Hello everyone, welcome back to the channel. Continuing our new round of conversations with local Filipino comic book creators. For our guest for this episode, creator ng Evolia, comic creator, and freelance illustrator, Sir Glenn Lalogo. Hello sir. Hello sir, magandang araw po. Huwag kang kabahan, as in, kwentuhan lang naman ito. As in, tsaka tayo-tayo lang rin naman nanonood at nakikinig nitong kwentuhan. Gusto ka lang namin makilala kasi you're relatively new to the community, right? You Yes po. started, uh, Started po 2025 nung peak of po last year. no peak off. Then, Uh, uh, Peak off, doon mo siya ni-launch, tong Evolia. yes po, nung peak of last year. Bali part po ako nung uh, Comiket University program. Mm, Then, yun, sabi nila, since we have free boot naman, we have the opportunity to launch our comics during peak of last year. ayun. So how was your first event? That was your first event, no? Yes po, yun po yung first event. Bali, okay naman po. Di ko yung expect na, kasi ano doon ko lang nalaman kung paano mag-boot lahat. So parang crash course lahat. Doon ko lang na-learn na ganun para dapat na hindi lang to about comic creation, about din to sa kung paano ka makipag-network, makipag-usap sa mga customers, sa mga bibili, sa ibang creators din na Oh, ayun siya pala. Hindi pala siya ah, simple buy and sell ng comics. ah. Para sa mga nakikinig, usual kong tinatanong with new creators, with new titles, ano yung elevator pitch? Paano mo ipipitch sa ating mga readers to buy your book? Yung In, elevator, sige po, yung elevator pitch ko dun sa comics, uh, set siya from an alternate world na merong mysterious event na nag-evolve lahat ng life forms. So, nakasenter siya around our protagonist na hahanapin niya yung God of Evolution, which is, alam niya na yun yung may dahilan kung bakit nangyari lahat. Then upon learning, will it be enough for them to move forward or magkakaroon sila ng setbacks or conflicts after that? so, yun yung main premise nitong yung book. Sci-fi, medyo sci-fi siya, no? Medyo sci-fi fantasy. Yes po, dark sci-fi fantasy din. And yun nga, nag-re-evolve yung mga creatures like isang nakita ko dun sa book mo is meron kang mga chimera na yung halo-halong creatures like manok na turtle na. Yes po, parang ganun. Parang ah medyo binago ko rin yung food chain kasi nasanay tayo na tayo yung nasa ibabaw ng food chain. What if mag-iba na tayo naman yung chine-chase, tayo naman yung prey, hindi naman tayo yung predator. And Mm. part din yun ng story. So, very interesting yung premise ng iyong story. How did you arrive at such a concept? Ano na to? Influences? Ano yung humulma sa'yo bilang creator? Bali influences po madami po kasi medyo halos lahat naman po tayo ganun. Yung mahilig tayo manood ng movies, basa ng comics, basa ng libro, consume ng ah, yung pop culture na mga pop culture media. So parang one time kasi may parang nag-aaral ako ng 3D sculpting. Nag-create ako ng mga 3D sculptures na yun yung mga main characters ng story. Tapos sabi ko, parang pwede ko tong kasi parang kung ano-ano na yung ginawa ko na 3D sculptures na parang wala namang sense. Sabi ko, parang maganda to gawan ng story. So, sakto, nakakita ko ng ads about yun nga, yung workshop ni Comiket about storytelling. Nag-apply ako, then during that process, parang doon na lang nag-grow yung story from simple concept na ganito.
to a full story na nung una ang meron pa lang naman ako is meron akong umpisa pati ending pero wala akong gitna. Di ko talaga alam kung ano talaga yung mangyayari sa gitna. Doon ko lang siya nalaman. Saka during that time na nag-aaral ako nung na umattend ako ng Comiket University, doon ko lang parang nag-try ako mag-search ng iba't ibang ah, yung tutorial sa YouTube. Doon lang din ako Mm. natuto kasi wala naman din akong background sa storytelling. So doon ko tinry i-enhance yung story. Then, ayan, yun po yung mga. So yun, balik tayo doon sa introduction when I asked you how to be introduced. You said you were a freelance illustrator. So ang background mo is art talaga. Hindi po. Bale, previously po talaga, iba talaga yung work ko. I am working as a marine engineer. So Sa you're an labas, engineer. yes po. Bale, 7 years akong engineer. Then, 7 years ako nagtatrabaho outside the country as a seafarer. Tapos yun. Pero, nagdo-drawing ako. Simula bata talaga, nagdo-drawing ako. Then, nung nababarko ako, nagdo-drawing pa rin ako na for hobby lang. Tapos, ang plano ko talaga nun, once makaipon, itatry kong ah, mag-aral ulit for arts. Akala ko kasi, ah, makapagtrabaho ka sa arts, kailangan mag-aral ka din ng arts. Then, yun, sabi ko, pagdating ko ng ganitong edad, mag-aaral ulit ako to try arts. Then, around 2021, yung mga pandemic, mga post-pandemic, nalaman ko na hindi pala kailangan ng Nalaman mo na karamihan nung nag-arts, hindi naman talaga graduate. yes po, di po talaga sila graduate. Parang hindi naman majority. Parang hindi naman totally kailangan graduate ka ng art. So, ayun, may mga nakilala rin po ako na sabi nila, pwedeng itry na direct ka ng kumuha ng clients kahit wala kang background, marunong ka na mag-drawing. Tapos yun, sabi ko, sige, try ko kumuha ng clients. If merong mag-work, if something na, kung merong makuha clients, then let's see if I should go back or Mm, try ko munang i-stay yun. So yun, freelance illustrator ako from 2022. Then na-learn ko lang about yung comic industry, ano lang, ano lang talaga, 2024. Kasi hindi ko talaga alam yung mga Comic-Con, Comic-Con, hindi ko talaga sila alam. Bale, nalaman ko lang sila nung napadpad ako ng circuit. Then nakita ko, ay, may Super Manila. yung Superman nila. Tapos sabi ko, anong meron dito? Pagpasok ko, nandun yung mga yung mga pinapanood ko na sa YouTube dati, yung mga international artists. Since mahilig ako manood dati ng mahilig ako sa movies, mahilig ako sa Marvel, DC, ganyan. Ano pala, yung pupunta pala sila dito for this event. Tapos doon ko lang din nalaman na yung mga Filipino artists pala, nandito sa bansa. Akala ko talaga yung mga Filipino artists, Filipino sila pero nakatira sa ibang bansa. Hindi pala ganun. Meron palang locals talaga. So, yun. Parang yun yung nagbulat sa akin na, may comic industry pala. Then, sakto, yun yung niche na gusto ko talaga for art. What, what if itry ko na, full-time na comics lang talaga yung gagawin ko. Then, aralin lahat. Then, let's see what happens next. Parang ganun. So, right now, yung clients mo is comics din or more on illustration jobs talaga? Halo-halo po eh. May cartooning, may illustration, merong business books, merong yung ano lang talaga, yung one-off illustration, tapos ah, yun, mga kung ano-ano lang din na clients. Minsan personal project, personal gift nila. So, yun. Pero sinabi ko na rin nasabi ko rin na parang, since parang dahil sa AI, parang nag-decrease na yung number of clients. What if I create my own? Kasi all this time gumagawa ako for other clients. What if Brother kumuha clients. ako para sa sarili ko? Kasi nakita ko nung mga convention, may mga creators pala na gumagawa for themselves na nag-create sila ng sariling IP. So, what if i-try ko to, then, Yun, ito yung dapat, lumabas si
Yan, si Ebolea. Yan po. Yan. Oo. Nung una ko palang makita yung Evolea, nung Super Manila ko actually siya nakita. Bumili yung friend ko si JP. Tapos pinakita niya sa akin. Akala ko, ano ka, either foreigner na nagpunta dito or, yun, nagulat ako actually when sinabi sa akin na hindi indie to, indie. Kasi yung indie niya sa mga nakikinig is sobrang professional look. Hindi po. Ah, ah, self-published to, no? Or meron kang publisher? Self-published po siya. Bale, lahat talaga from writing to art, lahat ako na rin po naggawa. Kasi ano eh, nung una, pinifigure out ko, paano ba mag-break into comics? Kasi, ano eh, galing akong probinsya, di ko naman alam kung paano talaga ginagawa lahat. So, sinerch ko sa internet, sa YouTube na, ganito, dumadaan yan sa ganito, publisher, then writer, then mga may penciler, may inker, may colorist, gano'n. Wala akong ganun, wala akong ano, hindi ko alam paano ako makakuha ng ganun. So, what if i-try ko lahat, kahit mag-fail, at least na-try kong mag-release ng sariling gawa. So, yun, doon siya nagsimula. Tapos, dahil may idea ako ng itsura, kung ano yung itsura na gusto ko, ganito yung, nakita ko yung mga format ng mga comics na Western, pati yung mga dati, may mga floppy ako nakikita dati na sa mga field bar, sa mga national bookstore na ganito yung itsura ang gusto ko. So, yun yung naging vision ko na, Mm-mm. sige, gawa ko ganito. Kasi sobrang professional looking niya, as in all the quality. I'm usually ang tinitingnan kong pinakabasihan ko with indies is usually lettering. So lettering is very good, yung production is very good, yung story is very good, yung art is very good. So nung pinakita sa akin, iniisip ko, kaninong guest mo to binili? Yun, inaral ko rin talaga yung lettering kasi sabi ko, ano, parang nung nagpuna ako ng lettering, sabi ko, parang pangit. Sabi ko, sige, search natin paano i-letter siya ng maganda na ano ba talaga yung tamang process ng pagle-lettering. Na pati yung mga sound effects, meron din para silang ano, parang tamang procedure paano ginagawa. Tapos in-apply ko lang siya. Mm. Yun, habang nanonood, sige, apply. So ang ganda ng mentality ni Sir Glenn kasi parang I guess nakuha mo sa habit mo when you were in engineering. Kasi pag kailangan mo pag-aralan yung isang bagay bago mo gawin. O kung minsan, ano rin eh, minsan, nasanay lang sa habit na on the spot. Yung, kunwari, ngayon, nagkaroon ka ng ganitong problema, hindi pwedeng hindi mo alam. Kailangan malaman mo kasi kung hindi gagana yung machine na to. Ganun. So, siguro may ganong habit na naka-help sa akin para ma-apply dito sa comics na, kunwari, hindi ko alam tong paano ba magkulay. Sige, search natin paano magkulay. Tapos, may mga ganong technique pala. Okay, apply ko dito. Then, ang ginagawa ko na lang, every page na ginagawa ko, kung may makita akong mali sa previous page, apply ko na lang sa next. Kasi, ayoko matayanggal ng pabalik-balik. Parang, may mali Nagre-retro ako. nagre-retroact ng ano ka, ng work mo. Pag may natutunan kang bago, i-apply mo pa rin sa mga nagawa mo ng pages. Hindi na, ano po, i-apply ko pabalik, pero konti na lang. Ah, Madalas, ina-apply ko siya sa kasunod. Kasi yung gawa ko is traditional. Yung inks. So, wala na akong magagawa dun sa inks. Doon na lang sa color mag-adjust. Minsan, kung kailangan pala may ano dito, may maganda, may rim light, ganun. Sige, lagyan tayo rim light. Lagyan natin lahat. Ayun. Pero, dahil na-release ko na yan, ina-apply ko na yung mga learnings dito sa susunod sa na susunod na ito. issues na So, the issue. uh, sobrang nabanggit ni Sir na traditional yung line art niya. Very rare na karamihan sa mga creators natin ang nagtatrad. Unless yun nga, required nung client. Pero pag self projects, usually digital yan kasi more efficient sa production workflow. Ayun nga, Yes. less time. Pero si Sir kasi yung work ni Sir mukhang digital pero trad siya. I guess part na rin yun. Nagda-drafting ka ba before when you were an engineer? Yung yung engineering field ko, less drafting siya eh. More on ano talaga, operation na
hawak ng machines, gano'n. Mm. Less talaga yung drawing. Kung may drawing man, ano lang, square lang, gano'n. Mm. Kasi ano Siguro eh, yun, ang linis eh. I'd like to talk about, ano yung influences mo for your art? influences ko, bali, nung bata-bata ako, ang meron lang namang media na available is yung mga ano, yung mga, yung ano ka, yung alam ko, yung mga published ng Psycho, yung gano'n na mga libro na makikita ko lang sa book sale, sa National Bookstore, tapos mga bukas na. Sabi ko, tignan ko nga. Kasi ano eh, wala akong pera dati. So, pag pupunta ako National Bookstores, titignan ko yung ano, titignan ko yung mga libro na bukas na. Tapos tatry Mm. ko tignan. Kasi yun yung Slam Dunk. Tuwan-tuwa ko dun sa Slam Dunk kay Inoue Takehiko. Siguro yun yung hatching process ko doon ko una nakuha. Kasi nung nagkaroon ako ng libro na Slam Dunk, yung manga, tinatry kong gayahin yung panels, parang i-redraw ko siya sa akin. Tapos, yun, parang hobby na lang din na gano'n na So i- ang hatching mo, nakuha mo kay Inoue. Opo, part din yun. Tapos, yung mga ano, nakabasa ako ng mga work ni Frank Whiteley, nila, Mm. uh, mga to, ah, si McNiven, yun. Mm. I guess Tapos dun nung, mo nakuha yung ano no, yung cleanliness talaga ng line art. Steve McNiven, sobrang ano, 'di ba? Sobrang pulido nung line art niya eh. opo, parang doon ko siguro nakita na, kasi di ba yung iba po, ang influence talaga nila yung mga tulad nila Jim Lee, nila Mm. McFarlane. Nung nakita ko yun, sabi ko, hala, bakit iba to? So parang parang na na-realize ko na iba-iba pala yung art style na Oo. parang hindi naman pala lahat kailangan ganito. So since since na-influence na ako ng mga artist na nabanggit ko, hindi na ako nag-venture na aralin yung iba. Kasi sabi ko, parang pwede naman pala na iba-ibang art Iba-iba, style. no? Oo. Pero ang ano nga eh, ang linis talaga ng line art mo eh. Ngayon na binanggit mo si Quietly, I see it yung sa mga kutkot sa, sa Yes mga po. monsters mo. Tapos Ako talaga. nabanggit mo si McNiven, as in bold lines, di ba? As in, sobrang clean na lines. Tapos, pag minsan nag-hatch ka, oo nga, si Inoue. Yes po, mga ganun. Then, nung 2020, nung pandemic, kasi di ba, lahat nasa bahay lang. Eh ako, hindi ako pwede mag-work kasi ang work ko nasa labas ng bansa. So, habang nasa bahay, may nag-aral ako nung tamang hatching. Siguro doon na lang nalinis. Parang dati may hatching na talaga ako. Pero parang doon na lang siya na-improve. Nag-YouTube ko na, si ano yun eh, pangalan nito. Fine artist siya, si Alfonso Dan. Nakikita ko yung mga tutorials niya sa YouTube na mayroon siyang mga malilinis na hatching. Then, sige, try kong aralin. May time naman ako eh. Mahaba naman yung pandemic. So, doon na lang na-refine yung art style talaga na, dati yung hatching ko parang labo-labo pa eh. Doon lang na, hindi pala basta-basta maglalagay ng hatching sa part na to. Kailangan, i-consider mo yung light, i-consider mo yung Consider mo yung shape ng pinaglalagyan mo ng yung hand. shape. Hindi pala lahat dito lalagay. So, yun, doon ko siya na-develop na, doon na-improve yung ah, art. Nakakatawa ka, sir, kasi parang talagang when you set out to do something, parang talagang pinag-aralan mo ng todo. Tapos nasulit mo yung kinuhang tears sa atin ng pandemic kasi na-refine mo yung pagdo-drawing mo. Opo. Bali, yun, parang, di naman blessing, pero, ano na lang yun, parang bonus na lang na, dahil nandito ako sa bansa, na-try kong gawin na-try kong ma-improve yung hobby ko. Kasi hobby lang talaga siya nung una eh. Kasi sabi ko, hindi pa naman to yung tamang oras na hihinto ako. Parang sabi ko, hihinto ako mga 30s pa, ganyan. Sabi ko, doon na lang kapag nakaipon. Doon yun. Hindi ko in-expect na earlier pala siya mangyari. So, wala ka pang 30, sir, Kaka-30 ko lang last year. last year. So, nag-start talaga ako mag full-time sa art around 26 years old. Then yun, first convention ko lang last year na doon ko lang kasi nalaman na yun nga.
Yung mga conventions pala nag-exist na meron palang ganito na hindi lang pala nakakulong yung art sa pagkuha mo ng clients online. Pwede mo palang gawin ng sarili mo. Mm. So, parang you've never talked to other creators before joining the workshop, before attending Super Manila. Hindi ka aware na Yes may po, wala. community of creators. Yes po, Uh, wala talaga. Ano talaga, bali, nung pumunta ako sa Super Manila, yun, doon ko lang nalaman na, hala, dito sila, ang dami nila na may mga creators pala. Kasi akala ko talaga, yung mga comics, yung mga manga, overseas lang lahat. Hindi ko talaga siya alam na, alam ko meron sa alam ko may mga Pilipinong gumagawa, pero never kong in-expect na nandito lang sila. nandito Paligid. sila. Tapos, merong community na, akala ko lahat nasa bahay lang nag-drawing, tapos submit. Tapos, nung nalaman ko, hala, may ano pala, pwede pa may mga community na nag-art sharing, na discuss about art, then yun, na nag-workshop, may mga ah, events, hindi lang yung mga comic events, meron pang yung mga toy events, yung iba't Oo, ibang events marami. po, Oh, as in may artists. specialized per per geekdom, may specialized event. Hindi pala siya bahay-bahay lang. So, yun, natuwa naman ako nung nalaman ko na may ganun. Kaya siguro napajump din ako You said ano, na tiga-probinsya ka, sir. Saan probinsya mo? dito lang po sa Laguna. Ah, Kaya, kaya hindi talaga ako, kasi parang yung mga events sa Manila talaga siya eh. ah. Hindi naman ako lumalabas ng Laguna dati. So, tas kung meron mang convention dito, nalaman ko sa San Pablo pala meron. San Pablo. Malayo pa rin kasi sa ano ko eh, sa Binyan kami. Sa Binyan. So, di ko alam na, may ganito pala, na may community pala. Ah, Malayo ako sa kanila. medyo ano nga, medyo insular kasi yung community. As in, halos magkakakilala yung mga nandun. Tapos, gusto nga namin na kumalat yung idea na meron nga ganun para mas maraming sumali. Kasi nakakasawa din kami lang yung nagkikita-kita eh. Yun po. Tapos yun pala, ang tagal nyo na rin po palang, ang tagal na rin palang merong community ng mga artists. So, na-amaze ako na, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Parang, kung dati ko pa ito nalaman, di sana, ano, baka earlier, or baka ibang ano pa, iba yung nangyari, na baka hindi ako kumuha ng clients, baka dumirect na ako sa mga Comic-Con, ganun. Comic. Pero okay yun, kumuha mo ng clients. At least yun may bayad yun eh. Gumagawa talaga ng comics ang kalaban talaga sa budget talaga. So, balik tayo sa Evolea. Bakit yun yung napili mong title? Is it like a play on evolve na word? Parang, kasi nung una, ang title talaga niya, ano lang, Unfold lang. Tapos, nung pina-check ko siya, nung during the workshop, parang sinabi sa akin ni Sir Paulo na, yung title mo, parang common. Parang kahit parang common used word. So, palitan mo yung title. Then, yun, nag-mix and match ako ng mga letters and words, tapos research, ano bang ibig sabihin nito, ganito. Tapos, yung in-incorporate ko na rin sa story na dapat yung language nila medyo ganito, yung parang yung mga lingo nila medyo ganito. So, yun, kaya ako tapos ginugol ko muna kung nag-exist na yung pangalan para sure na walang katulad. Yun yung kinalabasan niya. Pero Evolve ano lang po. medyo interesting actually na yung title yung original title mo is Unfold. Yes. Bakit, ano yung original thinking mo? Why Unfold yung gusto mong maging title nung ginagawa mong storya? Ano siya kasi, parang yung story niya is more on, yung parang center nung story, parang more on unfolding the secrets. Tapos, yung ina-unfold mo yung events before kung ano nangyari. So, yun lang yung general idea. Hindi naman ako nag-isip masyado na
dapat meron deep meaning. Yung, saka ano eh, mahilig ako sa ano, yung gusto ko yung mga shows, mga palabas na about yung lagi ka nakapakamot ng ulo sa una na ano ba to? Ano bang palabas to? Tapos later on, doon mo lang marirealize na, okay, ganito pala. So, yun siguro yung general idea kung bakit yung napili kong title. Kasi mahilig ako sa mga ganung media na Mm. later on na nire-reveal lahat ng plot twist secrets ng story. Actually, ano nga eh, nung una mo, nung nabanggit mo na Unfold yung original mong title, ang dami kong naisip na pwedeng packaging for yung libro. As in, di ba? Kasi parang Unfold, tapos paper media siya. Oo nga po, kaya Parang ang daming pwede mo marketing stunt na gawin dun sa ano. yes po, dami talaga ng ano. Pero hindi ko talaga pinag-isipan yung unang title until may nagsabi lang sa akin na baguhin. Ah, ayun nga. Yung sa kwento mo, nag-evolve yung mga creatures sa Earth. Yes po, Ah, sa ano nila. Parang nag-evolve sila drastically tapos as in parang nakakala. abrupt na evolution. Yes May po. hindi ko alam kung ano to, magiging spoiler, pero may reason bakit hindi nag-evolve yung mga tao. Yes po. Bali, ano, dyan sa story na yan, ah, sa ngayon, yung tao dyan ay isa lang. As, as, as far as you know, na isa lang So siya yung last. siya yung last. Parang merong mga nag-evolve na nag-fail, may evolve na nag-succeed. Yung mga natira, yan yung mga nag-succeed na Mm. evolutions. Kasi di ba ang evolution never naman siyang, hindi naman siya perfect. So, yun, yan yung natira sa mundo na yan, yan yung mga nag-succeed na, So, ang protagonist mo is si Adam. yes po. Tapos may biblical ano ba yan? May biblical connection. Wala naman po, parang ang inano ko lang, naghanap lang ako ng pangalan, kasi ano, parang yung mga characters ko dyan, binase ko sa pangalan ng mga unang, yung mga unang pangalan. Kunwari, ano ba pangalan ng unang, Ayun nga eh, kasi parang 'di ba kami mention na parang last man siya, last unevolved man si Adam, which is 'di ba sa Bible ang first na human ay si Adam. yes po. Kasi yun, may mga characters akong lalabas na ang pangalan nila, kunwari, ano, sample. Hindi ko naman i-spoil to, pero kunwari may pusa. Hahanapin ko ngayon sa internet, ano ba pangalan ng pinakaunang, ano ba yung pangalan ng pinakaunang pinangalan ng pusa? So, yun yung Si pangalan niya. So, Muning. parang, yun na lang yung general idea na kung paano ako ng pangalan ng mga characters para hindi na ako nahirapan mag-isip isa-isa. Since konti na lang naman yung organisms yan, yung life forms, mas madaling mag-isip ng pangalan mo. Kasi konti lang characters ko. Sa ano, pag design mo nung characters, you mentioned nga na you were using a 3D sculpting Mm. program before. Ano yung ginamit mo? Ano po is iPad, yung Nomad Sculpt. Nomad Sculpt. So, ano ka Then, rin? As in, kasi di ba parang I guess na you stumbled upon already yung art community naman ng mga toy designers. yes po, nakita ko siya late na. Parang, yun, Meron ka design. bang interest with joining yung community nila? Kasi ibang totally different ulit na crowd yun. O nga po, nung una, ano, kasi di ba, iba-ibang clients kinukuha ko. Tapos parang, kaya comics yung napuntahan ko. Kasi yun yung niche na parang kahit araw-araw ko gawin, never ako napapagod. Doon kasi sa mga ano, sa mga 3D, sa animation, parang may time na nababurn out ako na hindi ko to kaya araw-arawin na parang kailangan after ko ng isang certain amount of uh, work, dapat titigil muna ako para magpahinga. Pero sa comics, dire-diretso lang yung Mm. dire-diretso kaya ko. So, hiyang ka talaga sa comics. So, yun na talaga yung yun na talaga yung napag-issue ko na sige, dito na lang ako sa comics. Since ito naman yung parang I can do this all day. Yan. I can do this all day. So, balik tayo doon sa pag
design mo ng character. Kasi very distinct din yung design mo with uh yung world nung Evolea. Meron ka bang mga pinagbasihan or ano yung parang pinagugutan mo nung idea about the general visual aesthetic ng Evolea? Yun, bali yung characters ko, ano lang siya. Parang hindi ko siya talaga pinag-isipan maigi. Parang gusto ko lang mag-try ng iba't ibang technique sa 3D. Tapos, yun, nabuo lang siya na ganyan. Tapos parang sabi ko, ah, ito yung tao. What if suotan ko siya ng ganito? Suotan ko siya ng helmet, suotan ko siya ng... Gusto ko mag-sculpt ng sapatos, so gawa ko sapatos. Tapos pag dugtong-dugtungin ko, ito yung kinalabasan. Tapos gawa naman ako yung ibang creatures na kung ano-ano lang yung pinaglalagay ko. Tapos, doon ko na lang binild yung world around those characters na nagawa ko. Then dahil mahilig ako dun sa mga yung mga post-apocalyptic, yung example natin yung Black Mirror, ganun. Mm. Yung Black Mirror kasi, pag nanood ka, diretso ka na kagad sa mundo nila na walang walang intro-intro. Oh, ito na yung mundo namin. So, doon, yung parang gusto kong gumawa ng ganun na darating yung parang may mundo na kagad na nandyan, na ito na itsura nun, saka natin malaman after kung bakit ganito. Mm. Sa ano, nag-mention ka ng yung God of Evolution. Pero hindi Yes. mo ba siya pinapakita, 'di ba? As in, ang start ng story natin is nagsimula na yung journey ni Adam papunta doon. Yes Ah, po. ano ba siya? Conscious na decision mo na wala ka munang exposition about kung ano yung mundo at direct talagang magja-jump into the world tayo. Yes po, parang kasi ginawa ko lang talaga siya, ang plano ko lang talaga, hindi pa yung papahabain. Parang gusto ko lang siya around, ah, siguro mga 5 to 7 chapters, gano'n. So parang gusto ko lang siya na parang, parang Black Mirror format na, kasi pag nanonood ka nun, never ka naman nagkaroon ng intro. Parang diretso conflict na agad minsan. So parang, ganun yung gusto ko na, pasok tayo sa story na parang, sige, sabayan na natin yung characters, may alam naman sila. So saka natin malalaman yung mundo habang kasama natin sila na on their journey para ma-meet yung God of Evolution, which is intentional na intentional na hindi ko pa siya nire-reveal or intentional yung idea niya na nag-exist siya, parang ganun. Tapos yung format niya talagang, ano, na-mention mo na yun talaga, as in for print format talaga yung idea mo for the comic book. Never sumagi sa isip mo na, ay, gagawin ko to online, tapos saka ko na lang ipiprint Ano po, talagang intended siya for for print. print. Parang kasi doon ako na-inlove sa comics sa physical copies. Kasi before hindi naman ako nababasa ng comics online. Talagang nababasa ko lang siya through physical media. So, yun ang talaga yung parang naging vision ko na gusto ko, kung meron akong comics, ganito. Kasi ito yung, dito ako sa ganito ako lumaki. Technical questions. Maganda yung pagkakaprint ng comics mo. Saan mo siya pinaprint? Ano po siya offset printing. Bale, una, maraming pinagdaanan. Noong una, nag-try muna ako ng mga local printing shop. Akala ko kaya ng mga printer ng mga computer shop, ganyan, mga printer ng Sabi ko paglabas, parang hindi ito yung gusto ko. So, naghanap ako nag-try ako na magtanong-tanong dun sa mga kaklase ko sa yung mga kabatch ko sa Comic University na, paano kayo nagpiprint? Paano kayo gumagawa? So, try mo to. Meron digital printing. Tapos nung nag-asa ko ng digital printing, yung presyo niya, ang taas. Parang, parang yung gusto kong ibenta yung comics na ganitong presyo. Pero yung
price ng digital printing, parang hindi pa siya mag-break even, parang sobra pa, parang Oo, lugi na. lugi ka pa. As in, lugi ka pa pag binenta mo lang ganitong price point. Tapos nag-ano ako, nag-research ako about magazines, paano nagma-mass produce ng magazines, ng mga flyers. Nalaman ko, may offset printing pala. Tapos doon ko lang, naghanap ako ng offset printing, doon ko lang nalaman na, kaya pala ganitong quality. Nagulat nga ako na yung offset printing pero digital printing almost same. Siguro may konting difference lang na na color difference, pero yung quality ng papel kaya naman at achievable naman. So sabi ko, okay na to, sige, try natin. Ang ano lang talaga siya, ano talaga sa kanya, yung pricing kasi mas mahal siya Oh, mas malaking investment kasi mas marami yung ipiprint mo. kung konti lang, kung konti lang yung print mo, ganun din yung gagastusin mo. Pag mas paparamihin mo, parang konting difference lang kasi habang dumadami yung copies, mas 蓝牙连接 lumiliit, 成 mas 功。 lumiliit yung mas lumiliit yung cost ng individual copy. So, o sige, konting level, konting sacrifice na lang na, sige, padami natin yung copies, then i-print natin siya ng offset. Then, doon ko na lang paikutin yung pera na kung ano yung kikitain ko from issue 1, yun yung gagamitin ko to print issue 2, then so on so forth. Yan. So far, kamusta naman? Kamusta naman tong iyong financial investment with the comics? Nabawi mo na ba yung unang print run? So far, yung unang print run, nabawi ko na, yung parang enough na yung kinita ko nung past year para mag-produce ng issue 2. So, okay naman. Tapos marami pa akong copies na iwan. Parang 25% pa lang ng 25% pa lang ng total copies yung nabebenta ko. Mm-mm. Pero nabawi ko na kagad kaya ko na kagad mag-print Oo. ng next. So, Pero ano yan, importante na mas marami talaga yung issue mo. Marirealize mo yan pag naka mga 5 issues ka na tapos paubos na yung issue mo. hindi po inisip ko rin yung kasi pag nabili ako ng comics, inisip, lagi kong hinahanap. Yung issue 1, Oh, parang tapos, pag pupunta ako, nung unang pupunta ako ng conventions, parang may mga nagbebenta, issue 5 kagad, issue 4, tapos nasaan yung 1, 2, ubos na. wow. So, isa rin yung consider ko na dapat mas marami tong 1 compared sa iba. Yung iba siguro pwede ko nang bawasan pa konti-konti. Kaya yun, naano ko rin. Consider ko na rin siya. Mas marami talaga. Investment na lang na itong first issue, sacrifice ng content for the whole story. So after nito Evolea, you said 5 to 7 chapters yung gagawin mo. Issues. 5 to 7 issues Yes. yung plano mo. Meron kang bang too early to ask pero usually ganun naman yung tinatanong. Meron ka pang ibang mga kwento that you would want to share na gagawin mo after? Yes po. Bale, maraming before ako mag-start ng comics, marami akong parang naglalaro sa isip ko na mga story na hindi pa siya properly arranged kasi wala naman akong storytelling background. Yung storytelling background ko, on the spot ko na inaalam eh. So, yun. Kung at least kung gagawa ko nung next, siguro mas improve na lahat. Parang gusto ko makita yung improvement ko per book na gagawin ko. Parang ito yung ito yung first book ko. Ito yung early days na ako. Tapos ito, kung gagawa ko ng next, ito na yung present. Parang gusto ko rin makita yung improvement ko throughout chapters, throughout the book. So, ayoko na. Sir, no? Isingit ko lang din, credit sa wife ko for helping me sa book, yung post-production, page layouts, then yung preparations for printing bago isend sa printer. Then siya rin yung tumulong sa akin sa flat colors. Medyo maliit na task lang yung kung titignan, pero significant siya for speeding up the coloring process. Yun. Yan. Parang kasi gusto ko siyang gawing testament or kung parang gusto ko makita yung improvement ko per book na hindi ko siya, kasi di ba yung ibang creators, may kita mo lalo yung mga manga artists, nakikita mo yung improvement niya
from chapter 1 to final Mm, chapter. So parang ako, open naman ako magbago ng vibe or ng di naman style, pero open ako magbago ng vibe kung pwede akong gumawa ng romance story or ng slice of life. Pwede naman siguro. So gusto kong itry na ah, makita kung ano yung itsura kapag gumawa ako ng ganito. Tapos kapag gumawa ako ng ganito, tapos kung gumawa ako ng horror, kung gumawa ako ng ibang ano naman, ibang genre naman. So, yun din. Parang personal goal ko na lang din na makita kung hanggang saan yung kaya kong abutin or magawa. yun. Ikaw, sir, meron ka bang gustong itanong about the community or meron kang gustong issue na i-discuss? Uh, So ngayon, ano naman, parang malaking tulong din yung ano, nung conventions kasi ako, itong last year. Ang una ko talagang ginawa muna, kasama sa activities ko for that day, pag nagbubot ako, kailangan meron akong 1 to 2 hours na umiikot-ikot, parang to know other people. Kasi wala talaga akong kilala kahit miss yung katabi ko, minsan doon ko lang din sila nakikita na ano, na doon ko lang din sila na-meet. So wala talaga akong kilala sa industry. Doon lang ako nakapag-ikot-ikot during conventions. Hindi rin naman ako napunta ng conventions as as customer. Minsan lang siguro later na last year, doon lang ako umikot-ikot as customer. Tapos, yun, doon ko lang, parang bago pa lang din yung idea sa akin ng, ng business na dapat ganito yung una mong ginawa, dapat ganito yung next mo, dapat ito yung steps mo forward, dapat hindi ka lang sa ganito, kailangan magkaroon ng option na ah, gumawa ng ganitong klaseng art, dapat open ka rin na mag-commissions, magkuha ng yung gumawa ng mga merch, ganun. So, parang ano pa lang, konti pa lang yung tanong ko talaga kasi konti pa lang din yung alam ko. Pero with the help of dun sa mga nakikilala ko during conventions, lalo yung nagsisimula pa lang, yung mga classmates ko from Comiket, doon ko na laman na dami pang kulang na hindi pa ano, hindi pa tapos ang lahat sa comic creation lang. Na, ano pa lang yan, parang half the job pa lang yung tumapos ng libro. Marami pang mangyayari after. Doon ko na din nalaman yung business of publishing na, ganun pala pag publishing, pinipitch pala. Hindi pala siya yung, akala ko yung katulad ng mga ibang libro na magkakaroon mo na ng idea bago mo mm, simulan. Minsan, pinipitch pala siya na gawa na yung story, saka mo siya i-pitch, tapos kung natanggapin ka, saka ipapublish. Lalo sa comics na linya, ganun pala. Okay. So, siguro kung may, actually, isa kong tanong kasi with the quality of your work, medyo in line siya with yung the quality that this Comiket is looking for. Tapos you said it's self-published, pero you're a product of Comiket University. Hindi ka ba na-approach ni na Paolo about publishing the book? hindi pa po. Bale, sa Mga ngayon, hinihintay nila matapos. ano talaga muna, self-publishing talaga muna na grind na ng grind hanggang siguro matawid ko talaga hanggang matapos yung libro. Kasi gusto talaga siya matapos eh. Parang ayoko siyang matenggan na ang tagal bago ko mag-release. Gusto ko mag-release ko kagad. Actually, yung second issue dapat i-release ko last year. Pero ang dami nangyari during the end of the year. So, na-postpone ko siya. Ngayon, So for ngayon this year, ilang issues yung plano mong ilabas? this year, ang realistic na feeling ko kaya kong tapusin is around 2 to 3. Kasi ano yun eh, kung yung consider ko rin yung mga part na syempre kailangan kong kumuha ng clients na iba, kailangan kong kumita. So, yun yung muna yung realistic na ano ko, na amount ng chapters na marirelease ko for this year. Ano pa bang pwede kong maitanong? Um, since traditional siya, tapos meron kang traditional yung line art,
tapos digital the rest. Tama? Yes po. Na-integrate mo pa rin ba yung, you said you were using 3D sculpting before. I guess mas madali, no, pag tin-3D sculpt mo kasi may turnaround ka na kaagad. Yes po. Nung una, sabi ko, kaya ko to kahit wala. Tapos, nung tumatagal na, nahihirapan ako sa, may mga angulo na medyo hindi ko sure na paano ba ito mag-work sa ganitong angle. So, babalik ako sa ano ko, sa 3D ko na model. Tapos, doon ko siya titignan, okay, ganun. Tapos, meron ako dyan ginawang parang structure or building, lagi doon sa last page na, Mm. nung dinrawing ko siya on paper, parang ang dali niya mag-make sense. Pero nung ginawa ko na siya, nung ining ko na siya na maayos, parang hindi to nag-make sense perspective, in perspective view. So, ang ginawa ko, napilitan ako na gawan siya ng 3D model. Tapos, doon ko na lang pinag ko. Kasi, nung ginawa ko yan, parang ano lang, parang blueprint lang. Yung front lang talaga yung front view lang talaga. Tapos, nung nilagyan ko ng perspective, bakit ganun? Bakit parang hindi naman siya, parang hindi tama? So, So, minodel mo siya para makuha mo yung actual na perspective niya. in-order ko na lang siya para pag inikot ko, ganito pala yung tsura yan sa ilalim dapat. Mali pala ako all this time na. Oo nga, mahirap magmano-mano ng perspective eh. Ganun po. Ano yun, ginagamit ko rin siya pang assist ng sa mga structures, mga backgrounds. Kunwari, may mga drawing akong mga buildings. Tapos medyo may gusto akong mangyari na parang hindi ko siya kayang gawin agad-agad directly. Gagawin ko muna siya sa 3D. Lalo ko yung angles medyo off. Kasi mahilig ako sa mga angles na medyo iba-iba. Kasi gusto ko talaga na ma-explore ko yung iba-ibang camera shots kasi for self-improvement na rin. Parang gusto ko kasing matutunan lahat. Diyan ko na lang gagawin. Mm. Kaysa gawin ko sa ibang projects. At least ako na yung nakikinabang ng matutunan ko. Kaysa gagawin ko siya sa ibang client sa labas. Paano kung maganda? Sayang. Sa akin yan. So, lahat ng magandang effort dapat pupunta doon sa project. Ayun. Diyan yung parang yung mga first time kong gustong gawin, diyan ko na ginagawa para at least kung mag-work, nasa akin yung ah, product. Oo nga naman. Do ano din isang maganda ring ito tinuturo ko din na pag minsan yung mga experimental na bagay magandang gawin din dun sa bayad ka kasi experimental nga yun eh. So at least na-explore mo tapos bayad ka pa. O minsan doon ko tinatry, lalo kung wala namang tight deadline, sige dito ko i-try, mahaba naman yung time. Mm. Pero kasi karamihan sa kanila is looking for a tight deadline. So kung ano yung pinaka mabilis na kaya kong gawin. Hindi naman mabilis na hindi maganda quality. Pero since may deadline, wala na akong time para mag-explore pa ng ibang techniques kasi kailangan na to minsan bukas kagad, minsan mamaya kagad. So, Grabe mamaya kasi tumatanggap yung ka mga ng commissions suggestions na mamaya yung deadline. pero po, minsan tatanggap ko na lang kasi manig ganun. Uh, So, minsan gusto nila, kunwari, editorial cartoon na gusto nila within 24 hours matapos. So, yun, sige, gawa. Gawa kagad ng product na less risk pero good quality naman. so kaka-intriga. Kasi ano yung mga projects na mamaya na yung deadline? Yun po, mga editorial illustration, mga YouTube Okay. thumbnails, mga ano, personal, yung mga gift ko na rin. Bukas may birthday si ganito. Pwede ba bang gawa ng ganito? Tapos o kaya minsan meron silang ah, mga activity, yung mga, kunwari, family reunion, nagawa sila ng t-shirt. So, gusto nila picture ng family member nila na mag-birthday. So, yun, mabilisan. Pero mga comics, madalas, pag nakakuha ko ng comic projects, umabot na naman ng medyo matagal naman. 1 month, 2 months. 1 month, 2 months. Ilang pages yun? Yung last ko po na ginawa, ano siya
three issues na tig to 12 pages. 3 issues to take to 12. Ano yan? Akala ko About 3 issues sports. na full issues to 20, Di na, 22 pages. ayun. Tapos Tapos nagawa nung, mo in a month. Ang bilis mo pala eh. Yung turnaround mo, turnaround time mo for comic pages, gaano ka kabilis nakakagawa? yung ano po, yung line art lang, siguro kaya ko siya ng 1 to 2 days. Depende sa difficulty ano, ah, nung shots. Minsan kung hindi naman ako nag-experiment, kaya ko siya talaga 1 day. Lalo kung yung conversational na mga panels. Oo, Ganun. madali 1 day lang. gawin yun. Pag dinagdag mo yung colors, dagdag siguro ng another 2 days, 1 to 2 days. Ganun. Kasi medyo matagal din ako sa coloring, medyo maarte ako sa Pero, ano. gaano kalaki yung canvas mo niyan? Yung paper size mo? Since ano, pinag-aralan ko talaga yung kung ano In, yung nire-require ng industry. Nasanay na lang din ako na yung 11 by Oo. 17. Kasi ngayon since digital na yung karamihan sa iba, pwede mong gawin, meron akong mga creators na kilala na actual print size na lang yung ginagawa nila. Nung una, akala ko ganun lang yung comics. Nung nagre-research ako about process, nakita ko na sa malaki pala nila dinodrawing. Oo, Then, para di ba, para pag pinaliit mo, mas nagsismoothen yung lines, mas marami opo. kang detalye na malalagay. Tapos yun, since parang crash course ko na rin to sa comic making, why not gawin ko na kung ano yung extremes nung bawat steps. So, para kung sakali man na may mag-require sa akin na gawin to, medyo alam ko na kung ano yung pwedeng gawin na hindi na ako masyado mangangapa. Tsaka rin, maganda rin na ganun yung size ng pages. Maganon din dito sa Ebolea, no? 11 by 17 mo siya pinrint. So pag sumikat si Ebolea, meron ka pang secondary market na pwede mong ibenta yung original art. Sana meron kumuha in case. Meron yan. Kasi Mas malaki naman claim mo na lahat. yan, manifest mo na agad. Medyo ano rin medyo pricey din talaga kasi yung papel and pen na Mm. kailangan mo rin talaga mag-invest dun sa mga pen. Ayun Minsan, nga, pala, nakalimutan ko yung tanong kanina. Sa traditional inking mo, what do you use? Tech pen or quill or brush? mga microns, Microns. yung mga products ng Sakura, though wala naman tong endorsement or ano, Oh, baka naman, baka gusto kang i-sponsor ni Sakura. Oh. Parang yung mga, nanonood sila dito, hindi ako sila nanonood dito. ayun, yung mga products sila, parang doon lang din muna ako nag-ikot-ikot kasi meron naman silang meron din silang brush, meron din silang yun, yung mga multiliner. So, doon na lang muna. Hmm. Siguro later on, kapag kung matapos ko yan or mag-isip ako ng ibang style na pwede, kunyari, may gusto ko matutunan na iba, why not? Try yung ibang Pero medium. for digital coloring mo, siguro naman naka-tablet ka na rin. Yes po, naka-tablet na. Oo. Bale, sa Procreate ko siya ginagawa kasi gusto ko yung feel na parang papel pa rin naman siya. Ang problema lang ang ano lang, kaibahan, digital ko siya ginagawa. Pero yung feeling nung pen, nung process is similar naman. Wala na talaga akong pambili naman. Yung mga traditional coloring sa ngayon. Hmm. You mentioned na yung mga nakakausap mong other creators is yung mga kasabayan mo sa Comiket. Sino-sino yung mga nakasabay mo sa Comiket? Yes po. Bale, nung first convention ko po, ang mga nakasabay ko sila Rita and Sunny from Stigmata, tapos Jet Tan. Yun, sila po yung mga nakasama ko sa table kasi sila Hermie. Sila po yung nakasama ko sa table nun. So, doon sa kanila ko nalaman yung mga first informations about conventions. Then, after nun, Super Manila, na-overwhelm ako kasi nailagay ako sa pwesto na ang mga idol ko yung mga nakapaligid sa akin. So, parang ibang learnings naman doon kasi from veterans, ano eh. Ang katabi mo nun, sina Aaron nga ba ang katabi mo nun? Opo, katabi ko po nun si Sir Aaron,
ano ko yun, parang fan ako ng art niya nung, lalo nung mga Sponwari, mga Sponwari days na lang. Tapos sa kaliwa ko sila, Ma'am Sawi, sa likod ko sila, Ma'am Bambi. So parang, nung una nagka-imposter syndrome pa ako na, bakit ako nandito? Bakit ito yung, bakit ito yung table ko? So parang inano ko na lang siya, ginamit ko na lang siya as opportunity to learn na kung Hmm. ano bang meron sa Oh, ano hindi bang naman pwede mo bang madamot matutunan. yung mga yun sa info. Yun po. Kaya natuwa rin ako na akala ko may intimidate ako, akala ko manlilate ako with them. Pero sobrang welcoming nila na, ay, ang galing pala ng art industry. So, ang mabait pala ng mga tao. Hindi pala siya yung tulad ng ibang industry na kung sino yung mga higher ups, yung mga matagal na, medyo nag-look down na sila sa mga younger creators. Ito hindi, parang lahat, Oh, hindi kasi lukewarm naman. kailangan actually natin magtulungan eh. Kasi ang late-late lang talaga ng community. Tapos parang pag mag-aaway-away pa kayo, parang parang namang mga bata, di ba? So, wala lang, ang saya ng ang saya yung community. Kaya siguro ako na-convince na magstay to work on, comics na. Kasi wala naman akong problema ang problema lang talaga kung paano mo i-release, paano ka magkakaroon ng budget to print. But the people around, sobrang accommodating, sobrang helpful. Saka, madali lang silang i-approach. Kapag may gusto kang itanong, sumasagot naman sila. Minsan, hindi lang yung tinatanong mo yung sasagutin nila, bibigyan ka pa nila ng extra info on, no, on other things pa na, nag-exist pala yung ganito. So, yun lang, nakakatuwa lang na ganun pala view. So, ayan, being meron ka na experience with making your own book, tapos meron ka na ring experience with doing conventions, as para sa mga would-be creators na nakikinig sa atin, ano yung mapapayo mo sa kanila? Ano lang po, ah, ito, talking lang from my experience. Alam ko marami talagang ah, experts dito sa field, lalo sa, yung may mga talaga sila, may mga background na talaga sila na matagal na. So, from sa akin, lang, feeling ko mahalaga talaga sa bagong creator is networking. Yung, kasi, may mga creators na magaling talaga, pero hindi sila lumalabas sa space nila, na parang sayang naman na kung lalabas pala sila sa space nila, marami pala silang malalaman na mas mapabilis yung improvement. Saka narinig ko na rin yun from other creators na advice nila, go out and check kung ano talaga yung nangyayari sa paligid, kasi madalas yung mga malalaman mo sa paligid is never mo makikita sa internet or sa mga textbook na available yun. So then aside from that, yung tuloy lang yung work, but kailangan mo rin consider na, since kung gagawa ka ng sariling IP, hindi siya madaling gawin without budget. Kailangan mo talaga siyang paghandaan na, na magkaroon ka muna ng budget for printing, for events, then saka na yung, siguro, saka na yung harvest after, kung mag-work yung project. Parang, oo, kasi parang ang iniisip ka agad ng nagsa-start pa lang is, kikita ba ako dito? Or malaki ba yung makukuha ko? Ganun. Parang ilabas nyo muna, di ba? Para tapos, pag nandun na, saka nyo effortan na ibenta. Tapos saka lalapit yun. Hindi yung kabig ka agad yung iniisip. Parang mahirap, parang ang hirap gawin ng comics na alam mo na kinabukasan, hindi mo na alam kung saan kukunin yung pangtuloy mo sa everyday life. Kailangan din kasi yung creator health na alagaan, na hindi lang, yung parang
kumain ng maayos, makatulog ng maayos, magkaroon ng daily exercise, ganyan. Na kasi hindi mabubuo yung comics kung wala tayo. So kailangan alagaan din yung sarili. Yun, ganda. Ang ganda nung advice ni Sir. Wish mo for your title, for your career, tapos for comics in general na rin within the next 5 years. Ah, yung dun sa title ko, sana talaga matapos ko siya within a short period of time kung maaari. Tapos ma-release kapag yung mabilis yung yung pag-roll ng mga issues kasi ayoko rin naman na to keep readers hanging na ang tagal nila maghintay ng next issue baka mamaya nakalimutan na nila kung ano nangyari sa previous kapag binili na nila yung kasunod. Then for my career, di ko pa alam kung anong mangyayari sa ngayon. Pero I just do my best to keep improving kasi hindi pa to yung parang final na gusto ko talaga mangyari. Parang may gusto pa akong Iba yan yung final form mo, no? Di ka iba ba di ka yun ba po. Parang nag-ultra instinct? may alam ko may improve pa na hindi pa naman ako sarado sa idea na mag-improve pa talaga. So, yun, keep lang. Kung ano yung dumating na opportunities, hindi doon na lang din ako doon na lang din ako mag-isip kung ano talaga yung uh, actions during that time. Then for the comics industry, nakita ko po kasi ngayon, sobrang daming bagong creators. Tapos ang dami talaga mga gandang libro. So, tingin ko naman po, bright naman yung future. Lalo, since ngayon is everything, yung during the AI era, parang everything, pwede mo naman siyang ma-generate to AI. Parang, it's time for indie creators na para mag-step up kasi bagong ideas, bagong creations na hindi naman ito na-generate ng AI kasi fresh pa to galing sa utak ng tao. Kasi AI is generate niya from existing info. So, parang good time to create more kasi sa generation ngayon, lahat na na-generate na eh. So yun, sir. May online page ba ang Evolea where they can like read excerpts or samples ng comics? Sa ngayon po, wala pa po akong website or wala pa siyang specific na ah, page. Bali na yung lahat nandun lang sa sa Instagram ko and Facebook. Yung Instagram ko talaga yung main platform, yung g.logs. Tapos meron na rin sa Facebook, kakagawa ko lang siya, bago lang, So parang ano, lalagay data natin lang. lahat yan sa ating description box. Follow natin yung si Sir. Tapos bili kayo ng copies ng Evolea. Available siya sa Comic Odyssey, Yes sa po. Galleria. Available din mo sa Secret HQ. Wala pa po. Bali, plano ko magpa-consign sa iba't ibang parties. Siguro by next convention. Then, yun, during conventions, lagi naman ako may copies. Hindi naman ako mauubusan pa sa ngayon. Ayun. Ayun. Next convention, papapirma ko tong kopya ko. Hindi ako nakapagpapirma last time. Hindi po. Bali, next convention ko sa yung March na Comic-Con dyan sa may Mega Mall. Yun po Yun. yung So yun, attend tayo ng mga comics convention, comics events, Comic-Con sa March para makita niyo yung work ni Sir Glenn tapos makapagpapirma na rin kayo in person sa kanya ng work niya. Kasi pag natapos to, ayan, magpapahirapan maghanap ng issuean yan. Tapos yun, pagka pumunta kayo sa conventions, personal kong dala yung mga original. So, pwedeng So, i-browse doon. para mamangha kayo talaga sa kanyang Parang yun na lang din yung bonus na since wala pa ako nilalabas na bagong issue ng mga nakaraan, dala ko na lang yung original. So, for yung parang edge na lang ng mga napunta ng conventions over mga nakikita lang nila online. Hmm.
So yun, maraming salamat sir sa inyong oras sa pakikipagkwentuhan sa akin. Sabi ko sa'yo, huwag kang kabahan kasi kwentuhan lang naman talaga to. First time ko po kasi kaya medyo sa kabago lang, 1 year lang ako. So parang Ah, medyo kinakabahan pa ako konti sa kung anong pero yun nga, like we said, friendly lahat ng mga creators dito sa ating. So yun, supportan natin si Sir. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa aming kwentuhan. Like nyo na rin yung video, share nyo sa mga friends nyo, at sa mga lahat ng kakilala nyo na might be interested with local Filipino comics. Mas maraming nakakaalam about our titles, about our creators, the better. So, thank you sa mga nakikinig, nanonood, at nag-share ng mga videos. Samahan nyo kami ulit sa mga susunod na kwentuhan. Maraming salamat guys. Bye-bye.